No, ganun ho ang gawin ninyo. Kasi, kesa ho ano yan, kesa ho madala pa ho sa ano, sa small claims court. No, kasi may laban naman ho sila eh. Nakita nyo, at binigyan pa ho kayo ng 5 days, no? Bago kayo mabigyan ng demand letter. Kasi ho, kumbaga, ginagawa nila ho yung tama, no? Kumbaga, pinuntahan kayo, siningil kayo. May nagtanong sa akin, "Good morning, sir. Ask ko lang po, noong 2019 kasi, kumuha ng gadget loan yung mama ko. Pero di talaga kanya yon. Kumbaga, naging co-maker lang siya. Kasi nga, walang ID yung kasama niya. Tapos biglang nawala na lang. Walang paramdam yung company. Then after 5 years, bigla silang lilitaw. Sabay sabing may pending na utang na from 7,999 na gadget to 50k plus na. Kasi daw may mga penalty, then pwede daw isettle ng 13k. Kung hindi daw masisettle within 5 days, demand letter na daw kasunod. By the way, may nakapagsabi na 1.5% a day daw ang patubo nila. Tama po ba yun? Ano po ba dapat gawin? Salamat po." Alright, maraming salamat po no, sa panibagong katanungan na ipanadala niyo po sa akin. No? Pero bago ho natin siya sagutin, ibitahin ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, sagutin ho natin itong inyong katanungan. Ang sabi niyo ho, kumuha yung mama niyo ng gadget loan noong 2019. Okay? Pero hindi talaga kanya yon. Sabi niyo co-maker. Okay? Correct ko ho kayo, hindi ho siya co-maker. Okay? Kasi yung co-maker is tumata yung kumbaga kung pwede siyang magbayad din. Okay? Ang lumalabas ho kasi yung nanay niyo, siya talaga may utang. No, accommodation sale ho ang tawag doon. Kasi hindi naman ho kasi talaga sa kanya yung para sa kanya yung unit, sa kanya ho ipinangalan. Dahil sabi niyo nga walang ID ho yung kasama niya. So accommodation sale ho ang tawag doon. So may utang ho talaga is yung nanay niyo. Kasi yung nanay niyo po ang may utang doon sa pinaghiraman niyo o pinag-utangan niyo ng gadget loan. Okay, tuloy ho natin ha. Tapos sabi niyo ho, wala hong paramdam yung company for 5 years, no? Tapos bigla-bigla na lang lilitaw. Okay. Ganito ho yan, no? Kasi ho, unang-una, alam mo dapat ng nanay ninyo yung obligasyon niya, no? Doon sa lending company or doon sa kumpanya na pinaghiraman ho ng gadget. So, wag ho yung iaasa lang doon sa lending company, no? Porkit hindi ho nagparamdam ng 5 years, kumbaga baliwala na. Kasi sa batas ho natin may prescribed period po yan, no? Kung yan po may kontrata, 10 years po, no? Pwede ho kayo singilin hanggang 10 years. Kung hindi naman ho nasusulat yan o walang kontrata, 6 years naman po ang prescribed period. So legal ho yung ginagawa nila. Okay? So sabi niya ho, nagparamdam. Sabi niyo ho, yung gadget is 7,999. Malamang po ito yung halaga ng cellphone. No? Cellphone ho ba to? O sabihin natin cellphone na lang o yung gadget, no, is 7,999. Ito ho yung SRP. Okay, natural ho lalagyan ho ng tubo yan, ng interest. Okay? Sabi nyo nga ho is 50,000 plus na. No, kasama ho yung penalty at kung ano-ano pa po. Pinasesettle ho sa inyo is 13,000 pesos instead of 50,000. Okay. Kung hindi ho masesettle within 5 days, may demand letter na. Okay, ganito ho yan. No? Actually, hindi naman ho within 5 days. Kasi ho, 5 years na ho yung lumipas eh. Actually, pwede na nga ho nila kayong bigyan ng demand letter kasi mahaba na ho yung panahon eh. Kaya lang ho, sinusunod kasi nila kung ano yung dapat gawin. Dapat ho kasi mag-exhaust muna sila ng means nila na masingil muna yung nanay nyo bago sila gumawa ng hakbang para mademanda. Kasi isang hakbang po para mademanda yung nanay ninyo no, sa small claims court, yung pong demand letter. Pinagsabihan naman ho kayo pala na 5 days. O di bayaran nyo po. Ito ho yan ha. Kung susundin ho kasi natin yung memorandum ng SEC sa ceiling on interest rate, no, na doble lang nung halaga nung inutang.
ang po pwedeng ikarga o pwedeng yung bayaran, bayaran nyo na lang po. Kasi ganito, ang halaga ho, sabi nyo, nung gadget is 7,999. Dali na lang ho natin sa 8,000. Pag dinoble nyo ho yung 8,000 is 16,000. Pero pinababayad na lang ho sa inyo is 13,000 eh. O di bayaran nyo na lang ho yung 13,000. Di ba? Para matapos na ho yan. Okay? Yung sinasabi nyo dito, by the way, 1.5% daw yung tubo nila. Hindi ko kasi alam kung anong lending yun eh, yung pinaghiraman nyo. So, wala ho akong po pwedeng, kumbaga, wala akong basihan. No? Pero ho, kung pagbabasihan ko dun sa sinasabi nyo na 7,999 yung gadget, pero pinababayaran is 13,000, bayaran nyo na lang yung 13,000. Makakamenos pa ho kayo. Kasi kung susundin ho yung ceiling on interest rate, sabi ho dun doble. O, kung 8,000 yan, 8 plus 8, 16, dapat ang babayaran po ninyo. Pinababayaran lang po is 13. So, bayaran nyo na lang po yung 13 para po matapos na. Okay po? Ngayon, kung sinasabi ko ninyo dito na, co-maker, hindi yung co-maker, accommodation sale. So, hanapin nyo na lang ho yung yung nanghiram o yung pinag-accommodationan nung nanay po ninyo. Singilin nyo rin po. No? Pero usapan nyo na ho, wala akong kinalaman yung ron, yung nagpautang sa inyo ng gadget. Kasi may kontrata ho yung nanay po ninyo dun sa kumpanya nung pinag-utangan ng gadget. So, ang mag-uusap po yung gadget, yung tungkol sa gadget, yung nanay nyo po, saka yung pinag-utangan. Ngayon po, yung pinag-accommodation na nung nanay ninyo, no, yung nanay nyo po, saka yung tao na yon. Silang dalawa dapat mag-usap. Wala ho kasi kinalaman dun yung pinag-utangan. No, ganun ho ang gawin ninyo. Kasi, kesa ho madala pa ho sa small claims court. No, kasi may laban naman ho sila eh. Nakita nyo, binigyan pa ho kayo ng 5 days, no? Bago kayo mabigyan ng demand letter. Kasi kumbaga, ginagawa nila ho yung tama, no? Kumbaga, pinuntahan kayo, siningil kayo. Ano po? Kung kayo ho ay nakaramdam ng harassment, okay? Or di kaya hinaras kayo, o tinakot kayo, o yun, po pwede ho kayong mag-complain. Pero kung wala naman ho kayong hindi kayo nakaranas ng harassment, no? Wala naman ho kayong po pwedeng doon. Kumbaga, tama lang ho yung ginagawa nila, no? Saka paalala ko lang po, no? Ang pagpupunta po sa bahay, hindi ho harassment yan. Okay, yan ho yung tamang pamamaraan ng paniningil. Okay, yan ho ang traditional way ng paniningil. Kasi may mga tao na kagaya ho ginagawa ng mga online lending apps na abusado, pagka sinabing pupuntahan sa bahay, sasabihin nila, harassment yun. Hindi ho harassment yun. No? Yung pagpunta ho sa bahay, yun ho ang tamang pamamaraan ng paniningil. Yun ho ginagawa ko eh. Maniningil ho ako. No? Huwag nyo ho isasaksak sa isip ninyo na pag pinuntahan kayo sa bahay, hinaharas na ho kayo. No? Kasi ho, one good example niyan, yung isa kong kasama, no? Pinuntahan niya ho yung kliyente sa bahay. Sabi ho, hinaras na raw siya. Tumawag ho sa opisina kasi pinuntahan daw siya sa bahay. O di sabi ko dun sa kasama namin, sabihan mo yung kliyente, no, na magpabarangay na lang siya. No, wala naman kamong problema ron eh. O, ang ginawa na lang ho namin, kinausap na lang namin yung telepono ho nung maniningil po namin nakasama, inabot na lang ho dun sa kliyente, kinausap namin, no? Actually galit pa kasi nga pinuntahan daw siya sa bahay, hinaras daw siya. Kasi nga, pinuntahan siya sa bahay. Hindi ho harassment yung pagpunta sa bahay. No, lilinawin ko ho sa inyo, ha. Kung ang harassment ho, iba yun. Kumbaga yun is paano ko ba i-describe ang harassment? Ang harassment ho kasi is yung may pananakot, kumbaga, nililinlang kayo. Yun. Ang harassment ho. Pero ho, yung pagpunta at kinakausap naman kayo ng maayos, no? Hindi ho harassment yun. Yun ho ang tamang pamamaraan ng paniningil. Ang pinakamaganda ho niyan, kausapin niyo maayos. No, kung nahihiya ho kayo dun sa mga bahay po ninyo na nakikita mo nagpupunta ho sa bahay ninyo na maniningil, papasukin niyo ng bahay kung gusto niyo papasukin. Okay? Kung ayaw niyo naman ho, edi kung saan niyo ho gusto mag-usap. Kung gusto niyo sa barangay ho kayo mag-usap, wala naman ng problema ho. Kasi actually, kayo po pwede kayo magpabarangay dun sa maniningil.
no? As long as, kasi tama naman yung ginagawa ng maniningil, wala naman siya po pwede, kumbaga, wala naman problema ron eh. At unless nang haras nga siya, nanakot, o yun. Di ba? Kasi yung ang importante dyan, nasusunod ho yung ano, no, yung prohibition ng unfair debt collection practices. Nandun naman ho yung mga ano eh, listahan ng mga bagay o mga gawain na hindi po pwedeng gawin. Yun hong manakot, no? Yun hong magpanggap ng ibang tao, yung sigawang kayo, murahin. Nandun ho. Pag yun ho, harassment yun. Okay, pero ho yung kumatok sa bahay, sa pinto ninyo, kinausap kayo na maayos, no? Hindi ho harassment yun. Ano po, nililinaw ko lang po kasi yung may mga ganun nangyari. Yun nga ho, isang best example yun, nangyari lang ho yun. Kahapon yata yun, kanina, di ko masyadong matandaan, no? Pero ho yun sa nanay po ninyo, utang po ng nanay niyo, hindi po siya co-maker. Accommodation sale po yung nangyari. No, in-accommodate niya po yung kakilala niya kasi nga siya ho yung may ID. So siya yung nag-apply in behalf ng nanay niyo. Siya tama, yung nanay niyo nag-apply in behalf ng kakilala niya. So na-approve. So ngayon, kailangan mong bayaran, no? Anuhin nyo na lang, bayaran nyo lang. Actually, yung 13,000, okay na ho yun, bayaran nyo na lang ho. Makipag-usap kayo kung po pwede pang installment. Makipag-usap po kayo na maayos, no, para ho matapos na yan. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.